Guardians, isang samahang kontra daw sa krimen. Kalat na raw ang kanilang miyembro sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ano nga bang kanilang layunin at bakit palagi nilang isinasangkot ang kanilang pangalan sa destabilisasyon? Third world o mahirap na bansa ang Pilipinas. Pero kung ang probinsya mo'y kabilang pa sa isa sa pinakamahirap sa bansa, di kaya ikaw yung sinasabing mahirap pa sa daga? Sa hirap ng buhay, lahat ng pwedeng matumbasan ng pera, hinahanap, ninanakaw o sinisisid. Sa Pier sa Tondo, may mga batang kumikita sa maliliit na piraso ng bakal. Paano nga ba mamumuhay ang mga batang ang sunod na pangkain? Kailangan pang sisirin. Personal naming inalam, Bawat anggulo sinaliksik. Ang mga detalye, kinumpleto. lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Napunan ko po sa mga bigayan ng mga gift certificates. Hinimatay ito habang aming kinakapanayam. Paliwanag na. Hindi isang beses lamang nakapulot ng nilaglag na sanggol. Kaya naman, masusing tinututukan ngayon. Kaninong kandidato mapupunta? You want picture? Pangkain at pangbisyong sa bakal na kukuha. Ang mga detalye nakatala sa aking Reporter's Notebook. Bakal Boys. Noong dekada 80, sila yung tumatambay sa gitna ng Cubao 10 oras ng gabi. Mga batang lalaking nagbebenta ng aliw. Ngayon may bagong negosyong kakabit ang Bakal Boys. Sila iyong ang pangkain at pangbisyo kinukuha sa mga barko sa Pier sa Tondo. Hindi pa tumitilawak ang mga manok, gising na ang mga tao sa Tondo. Pagsapit ng dilim, gising pa rin sila. Sa Tondo, bata man o matanda, parating abala. Masikip ang kamay nilaan pero ang Tondo ang pinakamasikip sa buong lungsod. Namumutiktik kasi ang mga squatter dito, tulad sa Baseco Compound. Mahigit 50,000 ang kabuuang populasyon sa Baseco Compound. Sa hirap nga ng buhay, pati mga kabataan, doble kayod sa paghahanap buhay. Ang karaniwang trabaho ng mga kabataan dito ay ang pagsisid at pagkuha ng bakal sa ilalim ng dagat. Ang tawag sa kanila, mga batang mambabakal. Asan si Mar? Si Aling Margie, Hindi mo dito yan, dito na yan. inabutan namin nagwawala. General! Naluludaw kasi ang kanyang bunsong babae. 5 oras na raw itong hindi makita. Kuya mo si Sir. Kamamatay lang ng isa kong anak. Ayon sa ibang bata, huli raw nakita si Jenny Rose na sumisisid sa dagat. Naliligo po kasi kami. Tapos po nung sabi po sa amin ng driver, bumaba daw po kami sa bangka. Tapos ang sagot niya, hindi daw siya marunong lumangoy. 1:30 po, tinawag sa inyo. Kasi walang service eh. Humingi kami ng saklolo sa mga otoridad pero inabot ng siyam-siyam bago sila nakaresponde. Nakatawag na. Pwede na pa sa Coast Guard. Nagulat na lang ang lahat nang sumulpot ang bata. Buhay! Nakarating ko sa Aksaya eh. Tulala yung bata. Tulala yung bata nakarating dito. Naglalakad, wala sa sarili. Oo, tulala. Huwag mo ako iiwan. Huwag mo ako iiwan. Lahat ginawa ko sa inyo. Ikaw pa inaasahan ko. Ikaw ang inaasahan ko. Huwag matigas ang ulo mo pag sinasabi ko. Mamamatay lang ng kapatid mo, iwanan mo na naman ako. Karaniwan na ang mga batang sumisisid sa Baseco. Iisa ang target ng karamihan sa kanila, ang kumita ng pera. Bawat kilo ng bakal kasi ang katumbas, 6 na piso. Tabi mo na para ma-atras. Si Johnny Walker, 11 taong gulang. Kilalang kilala siya sa Baseco Compound na pinakamatinik sa pagsisid.
Paano ba naman? Wala pang isang oras sa laot, 3 pirasong bakal na ang kanyang iniuwi. Sino nakakuha? Si Johnny Walker ulit? Johnny Walker to dito. Anong klaseng bakal to? Mapapakinabangan pa ba to? Oo. Ha? Pag kinabangan pa sa ano to, junk shop. Langiso ba to o burak? Burak ng Bakit to may burak? natabaw kasi sa ilalim ng tubig na eh. Putik. Sa tagal na sa ilalim, talagang nagbabago ang kulay ng bakal. Hindi ko maubos maisip kung paano nasisid ni Johnny Walker ang lalim ng dagat. Ultimo diver kasi ng Coast Guard, hindi ito maabot. Mahigit 16 na talampakan lamang ang lalim ng tubig dito, pero maitim at maburak. Sabi ng ibang batang maninisid, mana si Johnny Walker sa tatay niya, si Mang Edgar. 15 taon ng maninisid ng bakal. Delikado raw ang trabahong ito. Puno ng basura ang sinisisira nila, pero ordinaryo na sa kanila ito. Nakakainom ba kayo ng tubig? Opo. Talaga? Hindi sumasakit ang tiyan mo? Hindi po. Araw-araw pag sumisisid ka, nakakainom ka? Opo. Kahit doon sa may area na may basura, Opo. hindi ka nagkakasakit? Okay lang sa'yo? Ano lasa? Maalat pa eh. Maalat. Dahil sa dumi at lapot ng tubig dito sa Manila Bay, hindi na makita ng mga maninisid ang ilalim ng dagat. Kaya kadalasan, kinakapa na lang nila ang mga bakal. Kaya karamihan sa kanila, tad-tad ng sugat at galo sa kanilang katawan. Si Mang Edgar nga tad-tad na ng sugat sa kamay. Ganyan lang siya. Sa harapan po lang yun. Hindi ho ano yan, pag nagagasgas ho kayo, hindi ho na-infection. Yun ho, ang daing basura. Ito pa ba yung nagkakaano? Sumisisid pa rin ho ba kayo? Hindi na dito lang po. Pero kahit delikado, iminulat pa rin ni Mang Edgar ang anak sa ganitong trabaho. Pera na raw kasi, ba't tatanggihan pa? Nasanayan na namin ma'am eh. Sanayan na. Sa maliit pa ako hanggang laki na ako. Kahit ho maraming basura. Oo. Sanayan na namin yan. Diskarte ako. Diskarte ako. Ang kalakal ng pagsisid ng mga kabataan sa dagat, dumarami. Tulad na rin ang kaliwat kanang karahasan sa mga kabataan. Inabutan namin ang gang war na ito sa isang tambakan ng basura sa Tondo. Ang Tondo ang isa sa may pinakamataas na crime rate sa Maynila. Halos gabi-gabi, may patayan dito. Sa katunayan, habang ginagawa namin ang istoryang ito, isang barilan at hostage-taking ang aming natiyempuhan. Isang bata ang biktima dito. Pati ang isa sa aming naging guide sa lugar na biktima ng hit and run. Ang mga ganitong krimen ang siyang binabantayan ng mga otoridad. Kaya hindi na marahil nakapagtataka kung ang mga batang mambabakal nakakapuslit sa kanila. Ang masakit nito, kung minsan, nauuwi ito sa disgrasya. Si Aling Cecil sa tabing dagat na ipinanganak, sa tabing dagat na rin nagkaanak. Pero sa tabing dagat, naranasan niya ring mawalan. 2 na sa 7 anak niya ang nilamo ng tubig alat. 3 buwan pa lamang nakalipas nang matagpuan ang bangkay ng 15 taong gulang niyang anak na si Rolando. Nakalutang sa laot, ipit ang paa sa mga bakal ng isang barge. Sumisid daw si Rolando para kubitan ng pambili ng gamot ng kapatid niyang may sakit sa bato. Nung madaling araw na yun, pumunta yung anak ko sa akin. Mama, si Debet. Sabi ko, bakit napanon? Na disgrasya ma. Hindi ko iniisip na wala na. Ang iniisip ko lang baka na disgrasya lang, pero hindi ko iniisip na patay na siya. Para kay Aling Cecil, dapat nang ipagbawal ang pagsisid ng mga bata sa dagat. At yan din ang sentimiento ng iba pang mga residente. Dapat daw, barangay at pulis ang kumilos. Ayon naman sa kanila, responsibilidad ng mga magulang na tiyaking ligtas ang kanilang mga anak. Kasi yan dapat yan, kontrolado rin na magulang. Aha. Kasi kung, madaanan namin, pag
pinagbabawalan namin. Eh kung may pa rin kami mga trabaho, hindi namin sila napapansin. Alam ng Dolan tungkol sa mga batang mambabakal at aminado ang ahensya na wala silang magawa. Kulang daw kasi sila sa pondo. Narinig na namin ito, pero we have to have the formal reports para makapag-act kami on these reports. Taon-taon ay lumalago ang dami ng mga child laborers. Sa tala ng National Statistics Office o NSO noong 1995, 3.6 million na ang bilang ng mga batang nagtatrabaho ng sobrang aga. Noong 2001, umakyat na ang bilang sa 4 na milyon. Ito yung mga batang 5 hanggang 17 taong gulang na ang edad. May programa ang Dole, ang Sagip Bata Manggagawa. Pero sa loob ng 9 na taon, mahigit 1,000 kabataan pa lamang ang kanilang naisasalba. Kung maging mga ahensya ng gobyerno ay hirap, paano pa kaya masosolusyonan ang problemang ito ng mga kabataan? Sa Arten Tondo, iba naman ang senaryo. Si Anthony, 11 taong gulang. Kapag hindi sinuswerte sa pagsisid, mga kanal naman ang kanyang kinakalkal. Ang kanyang target, mga barya-baryang nahuhulog sa mga kanal at estero. Kahit papiso-piso, kapag nagtiyaga, nakakaipon daw siya ng 50 pesos. Ngunit ang problema, sa bisyo ginagamit ni Anthony ang pera. Minsan daw, pambili niya ito ng rugby. Maging ang kanyang kapatid na si Arthur nasa bisyong ito. Kumuha na pambili mo rugby. Ano? Diskarte ako. Diskarte ako. Pag nahahay, iba na ang trip ng mga kabataan. Kung minsan, sumasampa sa mga dumadaang container trucks. Jumper ang tawag sa mga batang ito. Sila yung mga nagnanakaw ng mga bakal sa ilalim o likod ng mga dumadaang truck. Peligroso, kaya nagagawa lamang nila ito kung high na sila sa rugby. Ang mga eksenang ito hindi na bago. Ngayon ay patuloy ang problema ng mga kabataan at tila patay mali siya natin itong pinababayaan. Ako si Iris Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Gawain at layunin ng grupong Guardians, susunod na sisiyasatin sa Reporter's Notebook. Paano nga bang mamuhay sa probinsyang isa sa pinakamahirap sa ating bansa? Ito ang sinubukan kong gawin at ang detalye ng aking naranasan nasa Reporter's Notebook. Ito ang Masbate, tinaguriang rodeo capital ng Pilipinas. Ang kabisera na Masbate City ay tulad din ng ibang bayan sa bansa. Maingay, maraming tao, abala. Aakalain mo bang ang Masbate ang ikalawa sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas? Kapag sumasapit na ang tag-ulan, asahan mong dadaan ang bagyo sa rehiyong ito ng Bicol. Ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCP, 11,488 pesos ang poverty threshold o ang kailangang kitain upang makapamuhay ng maayos sa mga taga-Masbate. At mahigit 60% ng mga pamilya dito ay hindi umaabot sa 12,000 piso kada buwan ang kita. Nangunguna sa 10 pinakamahirap na probinsya ay ang Sulu, kasunod ang Masbate, ikatlo ang Tawi-Tawi, at sunod ang Ifugao, Romblon, Maguindanao, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Camiguin at Camarines Norte. Personal kong dinayo ang lugar para kumustahin ang ating mga kababayan dito. Mula Masbate City, pinuntahan namin ang bayan ng Esperanza, ang pinakadulo ng Masbate. 5th class na bayan daw ito at pinakamahirap daw sa probinsya. Kaya't habang papunta roon, hindi ko maubos maisip kung paano pa nabubuhay ang mga tao roon. Mahirap na nga ang probinsya, nakatira ka pa sa pinakamahirap na bayan. Hindi ko tuloy maiwasang itanong, ano kayang klaseng buhay meron doon? Sa daan pa lang, tumambad na agad sa amin ang isa sa mga ugat ng kahirapan dito sa Masbate. Mahigit 50 kilometrong haba ng malubak na kalye ang aming tinahak. At dahil sa sobrang lubak, ang biruan nga ng mga taga rito, ito raw ang abortion capital of the Philippines.
isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ang Masbate is yung pagiging isolated niya, yung pagiging isla, na kung saan yung accessibility niya medyo mahirap. Mahigit 4 na oras ang biniyahe namin para makarating sa Esperanza. Pero kung tutuusin, kung may maayos na kalsada, maaaring 1 oras lang ang biyahe. Naisip ko tuloy, marahil mababawasan ang kahirapan dito kung mailalako ng mas mabilis at mahusay ang produkto ng mga taga-Esperanza. Kung sa bayan ng Esperanza ganito na ang sitwasyon, paano pa kaya mamuhay sa Barangay Guadalupe? Ito raw kasi ang pinakamahirap na barangay sa Esperanza. Halos 1 oras daw po aabutin kung lalakarin natin mula rito papunta dun sa pupuntahan natin sa may Guadalupe. Kaya't kadalasan ang ginagamit ng mga residente rito ay yung tinatawag nilang habal-habal o yung mga motorbikes. Pero dahil sa sobrang maputik, baka hindi raw kayanin kaya sasakay tayo ng kabayo. Sana hindi ako mahulog. Boss, paano? Kulang ang kabayo kaya ang ibang kasama namin naglakad na lang. Ito raw ang provincial road ng barangay. May mga daang makitid na di na kinaya ng aming mga kabayo, kaya napilitan kaming maglakad. 1 buro lang inakyat namin. Dito ko nakilala si Mang Brando at ang kaniyang pamilya. 3:00 na ng hapon pero di pa sila kumakain. Hinihintay kasi nila ang anak na si Brian. Pagbalik daw nito mula sa pagtatanim ng saging, saka pa lamang sila makakakain. Siya kasi ang may dala ng pambili nila ng ulam. Lalo pa akong naawa nang malaman kong mahigit 1 linggo na palang may sakit si Mang Brando. Hindi makapagpagamot si Mang Brando. Bukod sa malayo ang health center sa kanila, wala rin naman daw siyang pambili ng gamot sakaling resetahan siya. Kakaunti ang health worker sa Masbate. May 1 health worker lamang kada 213 katao. Wala po ba kayo makain? Meron. Kaya lang kapos. Hindi. Kaya lang, kung minsan nasa trabaho, nakalimutan ng kumain. Pagtatanim ng mais at kamuting kahoy ang pinagkakakitaan ni Mang Brando. Ang kaso, tigang ang lupa kung kaya hindi siya makapagtanim. Ang higit na kawawa, ang mga anak ni Mang Brando. Wala pa silang kamuwang-muwang sa tunay nilang kalagayan. Ilan na katuwig? Si George, hindi mo akalain na 11 taong gulang na siya. Malnourished kasi siya. At ang higit na nakakaawa, ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi na raw ito gumaling-galing mula pa ng sanggol siya. Ayon sa kanyang ina, wala silang pera para ipagamot si George. Kaya tama na raw ang patapal-tapal ng mga dahon sa balat nito. Karamihan sa mga pamilya dito may gantong klase ng container kasi medyo malayo-layo yung pinagkukunan nila ng tubig. Ito na yung ginagamit nila sa kanilang pagligo, paglaba, at minsan pati na rin sa kanilang pag-inom. Si Aling Vilma naman, 5 buwang buntis. Pang-6 na anak niya na raw ang kaniyang dinadala. Dito raw sa balon na ito nila kinukuha ang kanilang maiinom. Bagamat malinaw ang tubig, may mga panahon daw na marumi ang tubig lalo na kapag tag-ulan. Sa totoo lang, natakot akong uminom ng tubig nila kaya nga sabaw na lang ng buko ang pinantawid ko ng uhaw. Usually, yung mga source ng water, kung hindi potable, nakaka-apekto to sa kalusugan ng pasyente, lalo na mga bata, nagkakaroon sila ng pagtatai o diarrhea. Si Mang Nicomedes, halos mabulag nang minsang maaksidente siya habang gumagawa ng uling. Pero sa halip na huminto, patuloy pa rin siya sa pag-uuling. Dito kasi niya inaasa ang pangkain ng kanyang pamilya. Pero minsan ang uling na kanyang ibinibenta, hindi sapat para makabili ng ulam at bigas. Ngayong araw na ito, wala pa siyang benta. Kaya ang ulam nila buong araw, kamuting kahoy. Sa sandaling panahon kong nakasalamuha ang mga taga-Esperanza, naramdaman kong napakasimple lang naman ang kanilang pangarap sa buhay. Ang kahit papano'y malagyan ng laman ang kanilang mga tiyan at magkaroon ng permanenteng pinagkukunan ng kabuhayan. Pero bakit tila napakahirap pa rin maibigay ang kanilang hiling? Marami na ang sa kanila ipinangako. Marami na rin ang napako. Pero sa kalagayan nila,
Tila wala naman silang magawa, kundi ang patuloy na umasa na bukas o sa makalawa, matitikman din nila ang ginhawa. Ako si Mariz Umali at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Gawain at layunin ng grupong Guardians, susunod na sisiyasatin sa Reporter's Notebook. Anti-crime at pro-people daw ang kanilang grupo. 3 milyong katao na raw ang kanilang miyembro. Ito ang Guardians. Dati eksklusibo para sa mga sundalo, ngayon kahit sino pwede nang makisali dito. Ano ba talaga ang kanilang layunin at bakit napaka-kontrobersyal ng grupong ito? Ngiti ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga Guardians. Kapatirang nabuo dahil daw sa prinsipyo at magandang adhikain. Be an agent of reform sa bansa. Maging ehemplo sa mga mamamayan. Kung walang tatayo sa gitna at walang magpapamayapa sa civilian side, mahirapan tayo. Mabuhay ang Guardians! Kapatirang kaya raw pabagsakin ng gobyerno. Every time there are talks of protest, groups mobilizing themselves towards a certain cause, the PGABI is always there. In fact, we would even feel insulted now if we are not included because it has become the rule rather than the exception. Kilala sila sa tawag na Guardians. Noong 1986 People Power Revolution, sila raw ang unang sumuporta kina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile. Sila raw ang dahilan kung bakit hindi dumanak ang dugo sa 1986 Revolution. Kung walang Guardians, maraming patay sa EDSA. Kung totoo mang may maganda silang kontribusyon, tila nabura na ito. Sa bawat banta kasi ng kaguluhan at destabilisasyon, isinasangkot sila. Katunayan, nitong nakaraang Sabado, laman na naman sila ng dyaryo. Nakikipag-alyansa raw sila sa mga rebeldeng komunista para pabagsakin ang gobyerno. Upang lubos kong maunawaan kung anong klaseng organisasyon ng Guardians, tinungo ko ang headquarters ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated o PGBI dito sa Binyan, Laguna. Ang PGBI na nasa pamumuno ni Gringo Unasan ay isa lang sa maraming paksyon ng Guardians. Ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated is an organization na composed of military, police, bus drivers. Sa amin is brotherhood. Hangad ng kapatiran, maging kapaki-pakinabang sa kanilang komunidad. Bawal dito sa amin ang tamad. And that is why meron kami mga livelihood projects na binibigay sa mga miyembro namin. So we never think na kami ay nagpaplano or gagawa ng destabilisasyon. In fact, ang lahat po ng mga, it's either the politician, the businessman, nandito ngayon sa atin, they are supporting us and they believe in us. Tulad ng ilang kapatiran o brotherhood, dumadaan ang mga aplikante sa isang initiation. Nakilala ko si Resty Manarin, isang dating barangay captain. Naniniwala siya sa ipinaglalaban ng Guardians, kaya sumali siya. Pag anyaya sa akin, na sumama na rin ako, nakita ko maganda ang kanilang layunin. Dati namang aktivista si Rustico Bigueras, isang engineer. Hindi niya alintana ang mga negatibong balita tungkol sa Guardians. Ayon naman sa kanila, malaya tayong makakapili kung gusto nating sumama o hindi. Sa araw na ito, 16 na kalalakihan ang haharap sa isang pagsubok. Isinasailalim daw muna sa matinding background check at surveillance sa mga nag-a-apply bago sila tanggapin. Ito ay upang malaman kung karapat-dapat nga ba silang maging kasapi. At kapag walang tumutol sa hanay ng mga miyembro, tuloy na ang indoktrinasyon. Oras na para subukin ang tibay ng mga aplikante. Kung yung makikita, naghubad na itong mga recruit at naghahanda na para sa 5th stage ng kanilang recruitment process.
May kapansanan si Engineer Bigueras. Pinagdamit babae na lang siya bilang pahirap sa kanya. Para sa mga bata-bata pa, sisiw lang ang mga ehersisyo. Pero para sa mga tulad nilang may edad na at nirarayuma, bakas ang hirap sa kanilang mga mukha. Walang patid ang mga ehersisyo. Natikman nila ang magpagulong-gulong sa lupa. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa? Pahinga na, sir. Ha? Kung hindi mo kaya, magsalita ka. Ha? Pahinga na, sir. Hindi na nakayanan ng ilan kaya nagpahinga na lang. Noong 1976 nagsimula ang Guardians bilang isang maliit na grupo sa AFP. Diablo Squad ang unang tawag dito sa ilalim ng pamumuno ni Liborio Hangaw Jr. na nooy sarhento pa lang. Taong 1984, binuwag ng AFP ang Diablo Squad. Mistulan na raw kasi itong hiwalay na grupo sa loob ng militar. Nang sumunod na taon, muling binuo ni Hangaw ang grupo at pinangalan ng Guardians. Sinasabing 3 milyong katao na ang miyembro ng Guardians. Pero hati sila sa dalawang paksyon na may 18 grupo. Ang unang paksyon ay ang Guardians International Incorporated na nasa pamumuno ngayon ni Hangaw at retired Police General Nestorio Gualberto. Ang pangalawa naman ay ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated na pinamumunuan ni Senador Gringo Unasan. Ayon kay Hangaw, ang kanyang grupo ang pinakamataas sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Katunayan, si Senador Unasan umano ay nanumpa pa sa harap ng founder ni si Hangaw nito lamang 1998. Mismong si Hangaw pa raw ang naglagay ng tattoo sa senador. Pero ayon sa PGBI, ang grupo ni Unasan, ang kanila ang karapat-dapat tawaging mother organization. Bagong tatag lang daw ang Guardians International matapos nilang humiwalay sa grupo. Now they are claiming to have more than 1 million members. I cannot believe this, that in a matter of less than 2 years, they have organized more than 1 million, including overseas chapters. Kilalang kaalyado ng oposisyon ang PGBI ni Unasan. Kumalas daw ang maraming miyembro ng Guardians sa paksyon ni Unasan dahil sa mainit na raw ang mata rito ng Malacanang. Nitong nakaraang Pebrero, sinunog ng ilang miyembro ng PGBI ang kanilang ID at formal lang sumanib sa Guardians International. Naglabas pa ng isang manifesto ang Guardians International para pabulaanan na kasama sila sa mga nagbabalak ng destabilisasyon. Anyone who espouses or promotes the destabilization is a traitor to the patriotic principles that move our founding fathers, led by our Godmaster founder, Liborio Abraham Hangaw. Ang problema sa kanila is first, they are determined by their own narrow personal consideration. Sila ang sanay sa mga destabilization, kaya palagi silang nasasangkot sa balita. Ang problema, Guardians kami. Nadadamay kami. Magulo man ang kanilang organisasyon, buong-buo pa rin ang loob ng mga aplikante na lampasan ang pagsubok para makasali sa grupo. Matapos ang buong maghapong initiation, isa-isa nang itinatak ang markang Guardians sa braso at kamay ng mga aplikante. Simbolo raw ito ng kanilang kapatiran. Ang tattoo na ito ang patunay na sila ay tanggap na bilang miyembro ng Guardians. Masarap ang pakiramdam kasi kabilang na ako sa Guardian. Kasi parang nakakataba ng puso. Isa na lang ang kanilang pagdaraanan, ang pag-inom ng Guardians wine, alak na hinaluan ng mga sili. Simbolo ng pagpapahalaga nila sa kapatirang Guardians. Nagdiwang ang buong PGBI sa hapong ito. Nadagdagan na naman ang lakas at puwersa ng mga Guardians sa panunumpa ng mga bagong miyembro. Iisa lang ang hangarin ng magkatunggaling grupo. Ang nag-organisa naman itong PGBI, ang lahat ng faction ng Guardians. At yun ang umusbong, ang PGBI, at nandito kami ngayon. At hanga din namin siyempre ang pagkakaisa ulit ng lahat ng Guardians. Hanggang ngayon nakabukas ang pintuan sa kanila. Hindi namin isinasara. If ever we will reconcile with them, no?
we are willing to absorb them sa PGBI, provided they undergo the same doctrina, the same, they swear to the Constitution of the PGBI. Dama ko ang saya ng mga bagong tanggap na membro ng Guardians. Alam man nila ang nangyayaring kaguluhan at intriga sa pinasok nilang organisasyon, tila hindi na nila ito pinapansin. Ang mahalaga, kasapi na sila sa isang organisasyong nag-ugat sa pagkakapatiran. Magandang pakinggan mula sa kanilang pananalita ang hangarin nila sa isang payapa at nagkakaisang lipunan. Pero mas maganda siguro kung sa kanilang hanay na mismo magsimula ang sinasabi nilang pagkakaisa. Ako si Rafi Tima at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Huling patak ng dugo ng mga Guardians. Kung may nais po kayo ipasiyasat ng mga issue, mga balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa iba pang mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Iris Cruz. Ako si Maris Umali. Ako naman po si Rafi Tima at ito ang Reporters Notebook.